ang malagim na dinanas ng 12 anyos na si Rosario Baluyot. Si Rosario ay laking Subic Sambales at bunso sa magkakapatid. Maagang pumanaw ang ina ni Rosario at ang kanilang ama naman ay iniwan sila matapos pumanaw ang kanilang ina. Ang magkakapatid ay napunta sa pangangalaga ng kanilang lola. Hindi naging maganda ang pagtrato ng kanilang lola sa magkakapatid. Hindi sila nito pinapakain ng tama at sinasaktan pa sila nito. Sa murang edad ay lumayas si Rosario sa pangangalaga ng kanilang lola at nagpagala-gala siya sa Olongapo City. Noong panahon na yun, ang Olongapo City ay kilala bilang Sin City ng Pilipinas dahil sa kaliwat kanang nightclubs at kalimitan nilang parokyano ay mga dayuhan at sundalong Amerikano na nagtatrabaho sa malapit na Subic Bay Naval Base. Nakasanayan na ni Rosario na tumambay sa labas ng mga nightclubs at sa magsaysayro. Dahil na din sa kahirapan ng matutuluyan at ng makakain, ay napilitan si Rosario na magtrabaho sa isa sa mga nightclubs kahit sa murang edad na 12 anyos. At kahit hindi pa ganap ang dalaga, ang pobre ay tinanggap pa rin siya sa isa sa mga nightclub dahil alam na may-ari na madaming dayuhan ang mahihilig sa mga batang babae o kung tawagin natin ay pedophiles. Noong October 10, 1986, sa Rosario at isa pang kaibigan na si Jesse Ramirez, isang binatilyo, may isang foreigner na kumuha sa dalawang bata upang makasama sa isang gabi. Si Jesse at Rosario ay naging magkaibigan. Hindi nagkakalayo ang edad ng dalawang bata. Agad dumiretso ang tatlo sa hotel na tinutuluyan ng foreigner. Pagdating sa hotel ay agad inutusan ng dayuhan na maligo ang dalawang bata. Unang naligo si Jesse at sumunod naman si Rosario pagkatapos ni Jesse. Habang naliligo si Rosario ay inutusan ng dayuhan na hubatin ni Jesse ang kanyang mga damit at matapos ay ganun din ang ginawa ng dayuhan. Pinahawak ng dayuhan na maselang parte ng kanyang katawan kay Jesse at ganun din ang ginawa ng dayuhan kay Jesse. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na ng banyo si Rosario at inaya ito ng dayuhan na saluhan sila sa kamot. Nang matapos ang dayuhan kay Jesse ay nabaling ang atensyon nito kay Rosario. Nakita ni Jesse na pinipilit ipasok ng dayuhan ang kanyang ari kay Rosario, ngunit dahil na din sa liit ni Rosario ay nahihirapan ang dayuhan na ipasok ito. Dahil na din sa pagod at antok, natulog si Jesse at ang huling nakita ni Jesse ay may bagay na pinapasok ang dayuhan sa loob ng maselang parte ng katawan ni Rosario. Kinaumagahan ay umalis na ang magkaibigan sa hotel at tinanong ni Jesse kung anong nangyari sa dalaga. Ikinento ni Rosario sa kaibigan ang nangyari. Ayon kay Rosario ay may pinasok na bagay ang dayuhan sa loob ng maselang parte ng kanyang katawan at iniwan ito nito sa loob ng kanyang katawan. Ang sabi ni Jesse kay Rosario ay tanggalin agad nito ang bagay na pinasok sa kanya at umuo naman ang bata. Lumipas sa mga araw ay muling tinanong ni Jesse si Rosario kung natanggal na ba nito ang bagay sa loob niya. At ang sabi ni Rosario ay natanggal na niya ito, ngunit hindi alam ng bata kung paano ito matatanggal. Lumipas pa ang ilang araw, dumaing si Rosario kay Jesse na sumasakit ang tiyan at ari nito. Tinanong ulit ni Jesse kung tinanggal pa niya talaga ang bagay na sa loob niya. At umamin si Rosario na hindi pa niya ito tinatanggal. Habang nag-uusap ang dalawa ay napansin ni Jesse na hindi na sumasagot ng maayos ang kaibigan at namimilipit na sa sobrang sakit. At bukod dito ay nilalagnat na din ito. Kinabukasan ay sinundo si Jesse ng kanyang tiyahin para ilipat sa ibang lugar upang ito ay muling makapag-aral. Malungkot na nagpaalam ang magkaibigan sa isa't isa. Iyon na din ang huling araw na nakita ni Jesse si Rosario. Lumipas ang 7 buwan. At noong May 1987, si Gaspar, isang basurero ay may nakitang mga taong nagkukumpulan at ultimo may pinagkakaguluhan. Lumapit ito sa mga tao at doon niya nakita si Rosario na nakahiga at walang malay. Puno ng dugo ang pang-ibabang damit ng bata. Walang nagtatangkang lumapit sa bata at tumulong dahil na din sa masamang amoy na nanggagaling dito. Ngunit si Gaspar ay agad binuhat ang bata at sinakay ng jeep at dinala sa pinakamalapit na ospital at iniwan niya ang bata doon. Sakto naman ang pagdating ni Rosario sa ospital dahil noon ay may bagong grupo ng mga volunteer na kinabibilangan ng isang madre at nang makita nila ang kalunos-lunos na lagay ni Rosario, ito ay tinulungan agad ng grupo. Sinagot nila ang lahat ng gamot
nakakailanganin ng bata sa ospital. Makalipas ng ilang araw at matapos ma-examine ng mga doktor ang mga test results kay Rosario, ay napag-alaman nila na ang sanhi ng malalang kondisyon ni Rosario ay dahil sa parte ng vibrator na naiwan sa loob ng vaginal canal ng bata. Nabalutan na ng dugo, nana at tissue ng katawan ni Rosario ang parte ng vibrator kaya nahirapan silang tanggalin ito. Ang mga internal organs ng bata ay naapektuhan na din at dahilan ng pagdudugo nito. Nalaso na din ang dugo ni Rosario dahil sa mataas na impeksyon na dinulit ng bagay na iyon sa kanyang katawan. Natapos ang operasyon ngunit hindi pa din naging mabuti ang lagay ni Rosario. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya upang mabuhay ang bata. Ngunit matapos ang ilang araw ay pinawian ng buhay si Rosario. Agad trinis ng ospital ang pamilya ng bata. Sa tulong din ng mga pulis ay natagpuan nila ang lola at tiyuhin ni Rosario. Kinuha ng lola nito ang bangkay ni Rosario at ibinuhol. Kinumbinsi ng mga pulis na magsampa ng kaso ang lola ni Rosario sa gumawa nito sa bata. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay nakausap nila si Jessie, ang kaibigan ni Rosario, at isinalisay nito ang lahat ng nangyari sa kanila ni Rosario sa loob ng hotel ng dayuhan. Sa tulong ni Jessie ay nahuli din ang dayuhan na gumawa nito sa dalaga. Ito ay si Dr. Heinrich Stefan Ritter, isang Australian national. At ito agad ay sinampahan ng kasong rape with homicide. Ilang taon na lumipas ay napatunayan ng hukom na nagkasala ang dayuhan at ito ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong.